Nagulat pa ba kayo dito? Although this is not the first time that we heard about this so-called leadership fund, pero yung laki, no? And the way it was allocated supposedly. Ano bang naging initial reaction nyo dito? Unang-una, nagulat ako. Hindi naman ako nagulat sa leadership fund kasi nung mga nakaraang congresses, nangyayari naman yan. Kunyari, nag-sponsor ka ng budget ng isang department, syempre inaalagaan ka ng agency. So merong, kung humihingi ka ng project na dagdag dahil nagtatrabaho ka, hindi mo naasikaso yung budget mo, Mm. pinagbibigyan ka. Pero eto na parang pinaghahatian na yung budget ng DPWH. Tapos ang lalaki ng alokasyon, 500 milyon. Mm. Tapos may 1 billion pa. Ngayon lang ako nakadinig nung ganyang klaseng kaayusan eh. Mm. Kasi ang infrastructure program dapat talaga natin, nakabase yan sa ating National Development Plan at ano yung mga priorities ng development plan in terms of infrastructure, both yung anong klaseng infrastructure at saka saan mo ilalagay. Para sa Mm. ganon, yung paglago ng iyong ekonomiya, lalong papapabilis at mapapalaki. Yun ang batayan. Kaya nagtataka ko bakit ang batayan depende sa tao, depende sa legislator. Hindi maling-mali yung ganung klaseng gamit ng pondo. Sek, may tanong ako, very basic no. Napaka-logical ng sinasabi nyo and that's how things should have been, 'di ba? Ever since. Dapat Mm. merong budget equitability, 'di ba? Kung sino yung mga rehiyon na mas nangangailangan, dapat yun ang mas nilalagyakan ng pondo. Tapos pagdating sa infrastructure projects, dapat nga merong National Development Plan at sinusunod yun. So kung ganon, ang tanong ko very bluntly, anong pakialam ng legislator, whether senator or member of the house, doon sa pag-allocate nun? Kung meron namang plano, hindi po ba? Yun na nga eh. Halimbawa, ang GDP natin, mahigit sa kalahati ng GDP, nanggagaling sa 3 rehiyon, Christian. Region 4A, NCR, tsaka Region 3. Kaya kung magpaplano ka ng, kunyari, gusto mong lumago pa yung ekonomiya mo, siyempre titingnan mo muna kung saan ba nanggagaling yung paglago ng ekonomiya at ano ba yung mga industriya doon na talagang tumutulong sa paglago. Mm. Hindi yung ano ang gusto ng mga mamabatas at gaano kalaki ang kailangan natin ibigay sa kanila. Kasi unang-una, hindi naman nila alam yung national development priorities dahil yung mga economic managers ang gumagawa niyan eh. Ang Mm. trabaho nila, yun na nga, siguraduhin na yung pera bang nilaan ng executives sa National Expenditure Program, nakatuon ba doon sa mga prioridad ng ating bansa para sa ganun, lumago yung ekonomiya. Yun ang trabaho nila. Para bang they exercise oversight dahil in the exercise of their power over the purse, Mm. meron silang pakialam na siguraduhin na yung nilaan na pera ng executive sa budget ay yun ang kailangan ng bansa. Yun ang talagang trabaho nila. Yeah, Hindi yung precisely. kung ano yung kailangan ko. Ay, Oo. hindi naman nila pinapaliwanag bakit kailangan nila ng ganong kalaking pera. Oo nga eh. Medyo masakit sa ulo actually nung babasa itong pinag-uusapan po natin eh, no? Okay, ito po no. Hindi Hindi, ba meron akong isang, kailan ba lumabas yung article ni Dr. Shell Habito. ano? Ang focus ng column niya, sabi, yung the sad decline of the economy. At sabi niya, what is most telling and most disturbing sign of the decline of the economy is the continuing decline last quarter, negative 13.7 of total fixed investments. Ito Hmm. yung mga industrial capacity, energy, transport, yung farm investment. Sabi niya, for the past 3 quarters,
pababa ng pababa itong aspetong ito na kung pag-uusapan natin, developing the productive capacity of the economy, ito yung pinaka-importante sa lahat. Pero ito yung pabagsak ng Bumaba. pabagsak. In fact, last quarter, sabi niya, negative 13.7% ang Mm. binagsak nung total fixed investments natin sa ating mga capital formation, sa industry, sa ICT, sa agriculture, sa energy, yung mga napaka-importanting sektor para Mm. yung ekonomiya natin makabawi, kasi sabi nga niya serious decline of the economy. Ano na nga tayo dati, stable outlook sa ating investment grade, ngayon negative na tayo. At Mm. lalo pang bumaba from 2.8%, nasa 2.3% na tayo. Kaya Mm. talagang pag nakakadinig ka nitong balita na ginagamit yung pera para sa pangangailangan ng mga mambabatas, paano itong sinasabi ng mga batikang mga ekonomista na ito, ha? At respetado na Mm. dito dapat ilagay yung pera ng bansa. Yun nga po, ano, yung ganyan 'no, base sa karanasan niyo bilang dating budget secretary, of course you dealt with these legislators as well. You instituted the reforms while you were in office, pero nandun yung reality, hindi po ba? Kasi dito napakaliwanag po ng conflict of interest, hindi po ba? Power of the purse nandun sa Kongreso, sa House at saka sa Senate. Pero kung meron kang pakikialam at meron kang alokasyon na 500 million to 1 billion per senator in infrastructure projects galing dun sa DPWH budget, ikaw yung nga nagsasalansan, ikaw nga yung nagbubusisi ng budget, eh. That in itself is an inherent conflict of interest. Ano nakikita yung puwedeng solusyon para matanggal yan? Although ang claim yata nila natanggal na, hindi po ba? Well, ako, ang unang-una rito, political leadership. Bakit kung Secretary of Public Works ka, ba't ka naman papayag na gaganunin yung budget mo? Kung ikaw ang Pangulo ng Pilipinas na meron kang responsibilidad dahil humarap ka sa taong bayan, meron kang budget message, sinabi mo, Mm. dito tayo. Kung meron kang pananagutan na gano'n, dapat ang unang-unang kikilos dyan yung Pangulo at sasabihin niya sa mga mambabatas na tutulungan namin kayo. Alam namin na may pangangailangan yung distrito nyo. Pero Mm. unahin muna natin kung ano yung makabubuti para sa lahat, lalong-lalo na para sa ating ekonomiya. Para lumugo ito, magkaroon ng hanap buhay, meron tayong buwis na makukolekta, at uunlad yung buhay ng ating mga kababayan. Dapat manggagaling dun eh. Manggagaling dun. Kasi alam naman natin ang impluensya ng Pangulo eh. Pag Mm. sinabi niya sa mga kongreso, pag hindi nyo naman sinunod yung prioridad ng aking administrasyon, baka mapilitan ako i-veto yan sa pagdating sa akin ng budget. Or baka ma-reenact yung budget kasi kung di tayo magkakasundo. Meron Mm. naman panlaban yung executive dyan kung talagang naninindigan sila na importante itong inilagay nila sa National Expenditure Program. Mm. Okey. Yun nga, pero dito ano, kasi ang mukhang reality dito is, ginagamit din ito ng mga legislators para meron silang maipakita dun sa kanilang mga distrito o maski hindi nila distrito, hindi po ba kunwari senador, puwede nagbubuhos ng pondo dun sa mga lugar o rehiyon na kung saan mahina siya o hindi gano'n kalakasan para pagdating ng susunod na eleksyon, meron siyang ambisyon pa, baka tumaas yung chances niya na makakuha ng mas maraming boto, hindi po ba? Meron, ako sasabihin ko sa iyo nung mga nakaraang taon, meron naman talagang ganyan eh. Pinagbibigyan naman yung mga House of Representatives members, tsaka yung mga senador. Pero hindi ganitong magnitude. Kasi napakalaki na nung 500 million eh. Tsaka hindi, noon, may mga lugar na mas nangangailangan, may lugar na hindi masyado nangangailangan. Kasi ang isa sa mga mapapansin sa ating bansa, Christian, ang development uneven eh. Sabi ko nga, Mm. 50% nandito sa tatlong rehiyon. So may mga pinagbibigyan talaga. Pero dapat talaga may dahilan, tsaka yung scale, wag namang ganito kalalaki kasi kakain dun sa kailangan ng ating National Development Plan. Sa'kin nga po, hindi ko ma-imagine kung ano yung naging, deliberasyon dito during the budget, hearings
or more specifically behind the scenes, pinag-uusapan yung budget ng DPWH, eh, lahat para sila merong stake dun, hindi po ba? Oo nga. Yun, alam mo, Christian, nag-umpisa yan noong 2023. Nung, di ba naayos na yung, na, na-approve, naayos na ng executive yung budget na tinatawag nating National Expenditure Program. Tapos NEP. 4 na buwan nang pinag-usapan sa dinabatihan, pinag-usapan sa Congress, hanggat sa dumating ng third reading approval nung Senate at House ng kanilang version ng General Appropriations Bill. Pero pagdating sa BICAM, nung 2023, halos 400 billion pesos ang tinapyas dun sa budget, tapos ni-reallocate. Kaya nung hindi yan inilagay sa tama, hindi yan pinansin, nagtuloy-tuloy sa 2024 hanggang 2025. Christian, kung hindi pa nabisto nung December 2024, yung nangyari sa PhilHealth budget na kinuha na ng 60 billion, baka nagtuloy pa yan sa 2026 eh. Kaya kung yung ganyang klaseng pagkakamali, masyadong kalabisan, hindi pa tinigil doon pa lang sa unang taon na nangyari, magtutuloy-tuloy yan eh, at gano'n na nga nangyari. Nga po 'no, Secretary, nabanggit niyo kanina 'no, malaking bahagi diyan, nandun yung pananagutan ng presidente at saka ng budget secretary. Ba't naman sila hindi, cabinet secretary, kunwari DPWH 'no, bakit naman siya papayag na gawin 'yan? And of course, actually I didn't misspeak 'no, malaking bagay dito yung papel ng budget secretary. Pero sa'kin 'no, the fact na nakalusot yan, hindi po ba? So, ano po ba yun, incompetence o complicity? Alam mo, Christian, kung nangyari ng 1 taon lang, pwede natin sabihin na isahan sila ng mga politicians. No? Pero kung nangyari ng 2, 3 taon, eh hindi na yun. Pinabayaan na. Ngayon, pinabayaan na dahil ba kasabwat sila o pinabayaan na dahil hindi nila talaga kayang pagsabihan ng mga politiko. Eh yun ang pinagtatalunan ngayon eh. Pero Yeah, mahirap paniwalaan na walang sabwatan sa ganyang klaseng pangyayari. Dahil napakalaking halaga ng involved. Kaya ito ang magiging problema dito, Christian, kung walang accountability diyan. Kung hindi itigil yan, hindi lang itigil kasi, Christian eh. Kailangan alamin natin saan ginamit yung mga perang yan. Kung yan, hindi ilalagay sa tama at singilin yung mga dapat singilin, mauulit yan at lalaki ng lalaki yung problema.